the sunshine. Hello guys! So magka-camping ulit tayo ngayon. So welcome to episode 11. So tayo ngayon ay pupunta sa Santillana. So pangatlong punta na natin doon pero hindi natin binlog yung unang dalawa. So ngayon ipapakita natin ang Santillana Hillside Farm sa Arayat, Pampanga. So sakto ngayon guys, medyo maulan. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Yan, so bumabagyo ngayon. Pero itutuloy pa rin natin ang camping na to. Let's go! So yun guys, kita nyo naman, bumabagyo. Pero sabi ko nga sa inyo, itutuloy natin to. Check natin mamaya kung malakas ang ulan sa Arayat. Sana hindi ganong kalakas. So guys, hindi pa tayo nakakabili ng kahit anong lulutuin natin. Kasi dapat nga mamimili tayo sa palengke kaso sobrang lakas ng ulan. So negative. So try na lang natin mamaya pag malapit na tayo sa Santillana. Tingin tayo doon sa Save More para hindi naman tayo mabasa sa palengke. So guys, namili na kami dito sa Save More dito sa Marilao para dire-diretso yung biyahe natin kasi naalala ko nung huling nag-Santillana kami, doon sa malapit parang onti na lang bilihan doon. So at least dito dire-diretso na tayo. So game, mamontage na natin ang daan papunta ng Santillana. Guys, mula dito sa Marilao hanggang Santillana 1 hour and 38. So sa kalsada na tayo kakain ng lunch. On the way na tayo sa Santillana. Dito na tayo sa NLEX. So tingnan nyo, pakita ko sa inyo yung itsura ng langit kung gaano kadilim. Yan. So expected natin guys na uulan na naman. Pero ang maganda kasi sa Santillana, meron tayong platform. So meron tayong platform doon. So elevated yung tent natin ngayon. So baka hindi siya ganun kaputik mamaya. Tapos tingnan natin kung ilalagay natin yung owning ng Montero. So guys, since nagugutom na kami, time check 11:19 na. So tayo ay kakain muna dito sa Mang Inasal para mamaya dire-diretso na tayo. Let's go. Guys, ngayon lang ulit tayo nakapag North Luzon kasi yung mga huli nating pinuntahan yung last 2 weeks natin puro tayo sa South. 'Di ba, nakapag tourist camp tayo, tapos nakapag Bukid Pamana. So ngayon North tayo. Yun guys, oh, panis. So ito na guys yung papasok kay Santillana. So para mas makita nyo yung daan, hindi na natin ikakat yung video para makita nyo na passable naman siya sa lahat ng sasakyan. Guys, dito na tayo sa Santillana Hillside Farm. Ganun lang yung daan. So again, kayang-kaya siya kahit anong sasakyan pa yan. Tapos hinto muna tayo dito sa reception. Uy, nandito na pala ilagay ng sticker. So maglalagay tayo sticker. So guys, pagdating nyo dito sa Santillana, syempre bago kayo dumiretso, hinto muna kayo sa reception. So guys,
Sabi ko nga sa inyo, 'di ba, merong dito sa reception may lagayan ng stickers. So, hanapin lang natin yung sticker natin, maglalagay din tayo. Sabi ko nga sa inyo, third time na natin dito kay Santillana. Pero ngayon lang talaga tayo nag-video or nag-vlog. So, wait lang, hanapin ko lang yung ating sticker. Actually, marami nang pumunta dito at nag-vlog sa Santillana. So, most likely marami na rin kayong video na napanood. Pero itutour ko pa din kayo. Actually, nung nakaraan dito, nag-ano pa kami. Nag-ATV pa kami dito. Tapos may swimming pool din dito. So, most likely hindi na tayo mag-ATV. Pero magsiswimming tayo. So, yun. Pakita ko sa inyo. So, guys, dyan yung reception area ng Santillana. Okay, so dyan kayo hinto. Then at the same time, maglalagay tayo dyan ng sticker natin. Ito na guys yung mga nakapunta dito. Sikat naman na talaga yung Santillana, so no doubt na marami nang nakapunta dito, di ba? At maglalagay tayo ng sticker natin dyan. So guys, magkakabit tayo ng sticker natin. Wait lang. So, dito tayo. Dito tayo. So yan, officially after 3 visits nakapaglagay din tayo ng sticker natin sa Santillana. So tara, hanapin natin yung spot natin. So pasok na tayo ngayon guys sa mismong sa camping grounds. So tayo ay sa deck number 6. Yung bago nilang villa. Uy, tapos na rin yata yung villa nila. Private villa. Nung huling pumunta kami guys, hindi pa yan tapos, ginagawa pa lang yan nun. Pero ngayon parang tapos na talaga siya. Tanong natin kung magkano ang renta dyan para mag-private villa tayo next time. Tapos dito sa papasok, again, lahat ng kotse ay passable naman to, so walang problem dito. Tapos alam ko ito dati pala isdaan tong side na to pero napatag na nila. So siguro may gagawin din sila dyan. Mukhang umulan nga mukhang umulan din dito. Saan daw tayo magtatanong? Saan? Dun sa may resto. Okay. Maya na namin ipakita guys. Tanongin muna natin saan ang platform number 6. So tara guys, platform number 6. I-assist tayo ni Kuya. Sir, doon ka na lang po bumabawa doon sa may signage Okay. na kulay white. Tapos may number naman yung mga platform, sir. Yun po yung 7, Okay. tapos 6 6 po. nandun. Thank you po. Dati guys, dito kami sa platform number 7 nung una namin punta. Tapos nakaraan doon kami sa Camp 3. Pero ngayon dito tayo sa platform number 6. Seatbelt ka na, magalit si Monty. So guys, dito na tayo sa Santillana again. So nakapili na tayo ng slot natin. I mean, kung paano natin naayusin yung ating setup. So pakita ko sa inyo. Guys, platform 6 tayo. So abante natin ng kaunti para malagay natin yung canopy ni Monty. So guys, mag-setup na tayo. Baba na natin yung gamit natin isa-isa. Pero maglalagay muna tayo ng yung sasahig natin.
kanina guys, malamig kasi umulan, 'di ba? Ngayon, uminit. Pero mukhang uulan pa rin naman mamaya. Siyempre, gamit ulit natin guys ang ating maliit na table. Ang table na to, unang camping pa lang present na siya. Ilang taon na siyang buhay. Ayan o. Ayusin lang natin tong ibang pwesto. Hello guys, so yun, tapos na tayong, di pa tapos pero nakapag-umpisa na tayo mag-setup. Siguro mga 80% na tayong tapos. So ginamit natin muna ay yung ating canopy. So pakita ko sa inyo, tara. So dito guys, so ang ginamit muna natin na nilagay natin is yung ating canopy. Kasi medyo alanganin kapag ginamit natin yung 180 awning ni Monty. Pero iniisip ko baka gamitin pa rin natin to kasi pag nandito ka nakapwesto, medyo may kainitan ng kaunti. Eh kung bubuksan natin yung awning ni Monty, tapos dito tayo pupwesto, mas malamig siya. So tingnan din natin, syempre, depende kung masyado tayong haharang, ayaw naman nating makasagabal. So yun, tingnan natin, bubuksan natin ngayon yung canopy, ay yung awning ni Monty, tapos tingnan natin kung haharang siya. Let's go. Ano, sakto lang siya eh. So yun guys, nalagay na natin parehas yung awning saka yung canopy. So papakita ko sa inyo, sakto lang siya, hindi na natin inurong yung kotse. Ito siya guys. So yan, as you can see, nalagay na natin ang awning ni Monty. Tapos nakapaglagay din tayo ng ating malaking canopy. So sakto lang siya, hindi ko na inurong yung kotse. Pasok na pasok siya dito. So gagawin natin, iuurong natin lahat ng yung ibang gamit dito. Lalagay natin dito para lumuwag naman dito sa pwesto dito. Okay? So tara, nilipat natin sila. So guys, tapos na tayo mag-setup. Pahinga lang saglit, then mamaya-maya ipapakita ko sa inyo yung overall na itsura ng setup natin dito sa Santillana Hillside Farm. Again, this is our third time dito sa Santillana. Pero iikot ko kayo kasi ngayong unang dalawa ay hindi namin na-videohan. Guys, dito sa Santillana, sure naman ako yung iba nakapanood na ng video ng mga pumunta na dito. Pero just in case hindi nyo pa alam, dito sa Santillana, meron ditong swimming pool, merong ATV. So marami kayong pwedeng gawin dito. May fishing din. So ito try natin of course yung swimming pool. Yung ATV na try na natin yan before, so hindi na natin gagawin. Yung sa fishing, wala naman tayong mga fishing rod, so hindi natin matatry yun. Pero ipapakita ko ngayon sa inyo kung ano bang itsura ng Santillana. So tara, ikot tayo. So guys, ang una ko ipapakita sa inyo ay CR check muna tayo. CR check tayo, tapos yung lababo nila para makita nyo. Tara. So guys, dito sa Camp 1, nandito yung mga platforms nila. So tayo ay nasa platform number 6. So yan yung ibang campers na kasama natin dito. Mamaya ako na ipapakita yung setup natin. Pero ito yung isa sa CR na meron dito. In fairness naman dito, nung huling dalawang punta namin ay maganda talaga ang CR and lababo. Pero huling punta ko dito is February. So now i-check natin. So ito yung isa sa CR, lababo na meron dito sa Santillana. So check natin yung water. Yan. So malakas guys yung pressure ng tubig dito. So meron din dito. Then ito isang CR. Okay.
Yan. So, meron ditong shower head. Then, of course, ito yung CR nila. So, tara. CR check tayo. So, meron dito guys na bidet. So, bidet check tayo guys. Okay, malakas-lakas naman. So, tingnan natin flash. Okay din. And then, ito yung shower head. So yun guys, yun yung CR dito sa Camp 1. Meron pa dun na CR. So ayun yung next nating pupuntahan. Tara. So ito ay CR din to guys. Again, di na natin ikata. Yan yung setup natin. Yan si Monty, mamaya na natin i-check. Ito muna tayo sa CR number 2. Grabe yung ganda ng pagkakalagay ng CR dito. So ito yung CR number 2. So meron ding lababo dito. Yan, malakas. So ito yung CR. So meron din dito guys na bidet. So bidet check ulit tayo. Malakas, di ba? Then flash. Okay guys. So malakas naman dito guys. So good siya. So, ang ini-next natin ay punta tayo sa fish pond. Okay? So punta tayo dun sa fish pond. Hindi ko pa natatry kung ano yung meron dito o anong mahuhuli dito, pero siguro most likely mga tilapia. So yun yung ibang campers. So diretso muna tayo. So napag-check-in tayo dito guys, mga ano oras ba tayo dumating? Time check 2:30. So dumating tayo mga siguro around 1 PM. So nasa background ko, tingnan niyo naman yung background ko guys to. So yun yung Mount Arayat. So tara, puntahan natin ang fish pond. Ito siya. Yan, as you can see. Yan. So tara, punta tayo dun sa gitna. Then meron din sila dito parang mini restaurant. So pwede kayong mag-order ng mga lutong ulam dyan. Una kami dito, nag-order kami dyan sisig, masarap. So yun guys, katulad nung binanggit ko, diba? This is our third time sa Santillana. So nung first time namin, siguro mga 2021, 2022 yun. Ang gamit pa namin na kotse nun is yung Ion. So, yun, pumunta kami dito, umorder kami doon ng sisig, masarap. So, I recommend yung sisig nila dito. So, eto, naglalakad na pala tayo doon sa fish pond. Dito, pwede kayong mamingwit. At, di ko lang sure kung pwede nyo rentahan yan, pero most likely pwede. Yan. Kung meron kayong mga fishing gears, syempre, mas maganda. Hindi ko lang alam kung pag may nahuli kayo dito o magkano yung bayad, kung sa inyo na ba may bayad, ganyan. So try natin itanong mamaya. Ang next na pupuntahan natin guys ay yung fish pond tuloy, yung swimming pool. Etong Santillana, alam ko dati itong fish pond, tapos kinonvert siya nung may-ari into campsite. So eto, punta tayo ngayon sa swimming pool. Let's go. So yan guys, yung mga swimming pool. So madami na siya. Before onti lang yan eh. Parang yung dalawang malaki lang doon. So ngayon multiple na. So magsuswimming tayo dyan later para ma-chill naman tayo. Actually guys, ang Santillana for me ang isa sa pinaka magandang campsite talaga dito sa norte. Tapos medyo pricey siya syempre compared dun sa ibang campsite. Siguro isa yun sa reklamo dito talaga sa Santillana kasi medyo mahal siya. Pero for me kasi, naka 30 punta na kami dito. So, for me, worth it kasi yung presyo niya. Tapos kahit papano wala pa talaga akong nakakasabay dito na mga squampers. Kasi syempre yung gantong oras, since merong mga swimming pool dito, may mga bata, medyo normal na maingay ng gantong oras. Pero saktong ingay lang naman, hindi pa rin yung mga squammy na
may mga dalang speaker. So again, for me, ang Santillana ay isa sa pinaka-okay na campsite na meron dito sa North. Tapos guys, alam nyo ba, dito sa Santillana, kasi diba meron yan pool. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kung tama ang bilang ko, 6 ang pool dito. Pero meron dito, meron kayong dalang pets. Yan, yung nasa dulo na yan. Mamaya lapitan natin, pero alam ko yan ay pool for pets. So kung meron kayong mga dalang alaga nyo dito, na aso, ganyan. So, makakapag-swimming, makakapag-enjoy din sila. Dito rin pala guys, diba, currently nasa Camp 1 tayo. So, yung unang punta namin, Camp 1 yun. Ayun yung 2021 o 2022. So, nung pangalawang punta namin, doon na kami sa Camp 3. So, ang difference lang naman, that was February this year. So, ang difference lang naman, ang alam ko, ay kapag Camp 1, meron kang platform. Ang Camp 3, wala. Yung normal na camping, ganyan. So, okay naman din doon. Actually, yung CR nga doon, medyo madami. Tapos, hiwalay talaga yung CR ng lalaki saka ng babae. Tapos doon, ang ginawa kasi nilang CR doon, meron silang parang container. So, kinonvert nila yun into comfort rooms. So, okay talaga siya. So, later on, try nating pumunta doon. Malapit lang naman para mapakita ko pa rin sa inyo ano yung tsura ng Camp 1 and Camp 3. So, guys, dito rin pala sa Santillana, aside sa camping, aside sa car camping, meron din mga pwedeng parang rentahan dito na tent. Tent meaning yung, yung mga large tent talaga. Alam ko may mga aircon yung mga yun eh. So, try nating ipakita sa inyo mamaya kasi medyo malapit lang naman yun. So, punta muna tayo guys doon sa restaurant na sinasabi ko. Tingnan natin kung ano meron na binibenta doon. Para just in case na pupunta kayo dito, alam niyo na kung anong menu nila. So guys, galing na kami doon sa restaurant. Hindi ko na pinakita yung menu kasi nagbabago-bago din pala siya halos everyday. Pero ang available today, puro Filipino foods. So mga krisipata, ganon, sisig. Tapos nasa 300 to 800 yung price range. Pero again, I recommend na itry nyo yung sisig kasi masarap talaga yan. So guys, tapos na tayo sa restaurant. Tapos na rin tayo sa fish pond. So let's try and go tayo sa Camp 3. So walking distance lang naman yun. So maganda rin yan, maglakad-lakad kayo pag nasa campsite kayo. Galaw-galaw din. So tara, puntahan natin. So guys, ito na, to Camp 3. So dito lang tayo. So guys, walking distance lang naman to. So lalakarin na natin. Dito sa sa Santillana, sobrang presko talaga dito. Kasi mahangin, tas nasa malapit ka sa bundok. Pero kapag panahon ng summer, mainit din talaga. So, always bring water para dehydrated tayo. Para hydrated tayo. Mahirap ma-dehydrate kapag nasa campsite. So guys, dito na tayo sa Camp 3. Walang campers ngayon dito sa Camp 3. Kasi nga guys, ilang araw ng ulan. Today ay June 26 ngayon, Bobby, diba? June 27. So, ilang araw na kasing ulan ng ulan. So, kaya siguro yung ibang campers ay hindi nag-camping. Pero pakita ko sa inyo kung gaano kalawak ang Camp 3. So, ito siya. Yan ang buong Camp 3 ng Santillana. So, try nating lumapit pa ng kaunti. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na CR. Yan. So, yung nandoon, yan yung nandyan, is isa yung CR. So, ano yan? Kung daw nagkakamali, yan natin para sa lalaki. So, shower area, then yung CR din, nandyan na siya. Tapos, ito naman, yung para sa babae. Yan. So, sarado siya ngayon kasi wala namang campers dito sa Camp 3. Pero guys, maluwag talaga dito. Dito kami nag-camp nung February. Yan. Actually, dyan yung spot namin nung February.
ng Valentine's. So guys, tapos na tayo sa Camp 3. Napakita ko na siya sa inyo. Punta na tayo ulit or balik na tayo doon sa Camp 1 kung nasan tayo nakasetup. Ipapakita ko naman sa inyo yung setup natin ngayong araw. So guys, nandito na tayo ulit sa camp natin. So ipakita ko sa inyo ang itsura ng setup natin ngayon dito sa Santillana Hillside Farm. So ayan ulit si Monty, of course. Tapos katulad ng binanggit ko kanina, nilagay natin binuksan natin yung awning ni Monty para meron tayong dagdag na shade sa init. Then gumamit din tayo ng canopy para just in case umulan mamaya, ready tayo. So tara, lapit tayo guys. So since gumamit tayo ng awning at ng canopy, so medyo malawak yung ating shaded area. So hello sa manok na to. Kanina pa siya dyan guys. Alam niya kasing hindi siya ititinola dahil wala naman tayong pantinola. Sana mangitlog siya. So ito guys ang ating kitchen area. So mamaya kapag umulan, lilipat natin siya kasi diyan tutulo yung tubig. Pero no need naman siyang ilipat kapag hindi umulan kasi kahit malapit siya dito sa tent, di naman mapupuntahan o may initan tong tent natin kasi mayroon naman siyang harang. So yan. Okay, so of course yung ating tubigan, then yung ating mga utensils, yung ating mga baso, yung initan ng tubig, and then nandito na yung ating long table. Tapos charge na rin natin yung ating solar powered na ilaw. So mamaya ilalabas ko naman yung fairy lights na solar panel, solar power pala. And then iniilaw natin. Tapos ito na ang ating small table, doon tayo kakain mamaya sa labas. Then yung ating mga storage and then yung ating malaking cooler. Tapos of course, yan ang ating tent sa loob. Tapos dito pala guys, meron namang din ditong saksakan. So only electric fan tayo. So guys, we'll go sa swimming pool. So dahil medyo mainit ngayon, mag-swimming tayo. And ito rin talaga yung reason kung bakit tayo nag-Santillana, para meron tayong option na pool. Tara! So guys, merong tatlong pool dito for adults or kumbaga medyo mas malalim lang onte. So dito, and this one. Ngayon dito tayo sa pool na to para wala tayong kasama. Let's go! Sa tuwing napapatanaw ako sa ating kalangitan, lalo kong natatanggap ang kalapitan na balang araw lahat tayo ay mapapalitan. Mga bagay sa mundo ay merong katapusan, yeah. Pero di na bale, patuloy abante. At kung saan man ako dadali ng ihip, nangangaring ko ilalagay sa isip. Babala rin di sa landas na napili. Ang lahat ay gagaan sa ngalan ng pag-ibig. Ang aking mga hiling natupad, meron nang nakikinig sa wakas. Pinapangako kong... So guys, nagugutom tayo. Gusto natin magmerienda. Ang mabibilhan lang natin doon sa restaurant ay puro mga Filipino food, as in ulam. So buti na lang kanina bumili tayo ng fries. So luluto natin ngayon yung fries. Papakita ko sa inyo. So yan guys, nagluluto na tayo ng ating fries. Pero since wala tayong any flavorings, ang ilalagay lang natin dyan ay asin. Guys, so habang nagluluto tayo ng fries, pakita ko muna sa inyo yung makikita o yung view dito sa spot natin.
だし、散々足を引っ張った誰かさんのことも路頭に迷わせはせんよ。これ直したろ。 Chapa. Hello, Chapa. Ako si Straw Hat Luffy. Guys, tapos na tayong kumain ng french fries, tapos si Mikey ay natutulog muna. So ako ngayon ay maglalagay ng yung ilaw natin para mamayang gabi, para pag dumilim medyo nakasetup na siya. Tara! Hi guys! So gabi na. Ang gagawin na natin ngayon ay magluluto na tayo ng dinner, pero bago yon, ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang itsura ng setup natin ngayong gabi na nakalagay na yung mga ilaw natin. So ito yon. Yan. So nalagay na natin yung mga fairy lights natin, of course. And then meron tayong dinala ngayon. Ito, yung kandila. Wala lang, nakita ko lang yan sa bahay. So wala, gusto ko siyang gamitin. So yun yung mga fairy lights natin, of course. Yung ating ilaw na LED for our kitchen. And then dito is yung ating ibang ilaw. Yan nandyan. And then yung isang fairy light natin is nasa likod. So punta natin, pakita ko sa inyo. Yan. So medyo maliwanag naman dito, sa goods lang. So ito yung ilaw natin na fairy lights. Ganda dito guys. Binibigyan naman ng justice ng camera natin yung nakikita ko ngayon. So ganyan talaga siya. Ang ganda, no? Since napakita ko na sa inyo ang ating setup na ilaw sa gabi, ang next natin gagawin ngayon ay, of course, kailangan na natin magluto ng dinner. Time check natin ay 7:03 na guys. So luto tayong dinner kasi ang plano natin ay after mag-dinner tayo ay magsi-swimming pa para masulit natin ang swimming pool dito kay Santillana. So tara guys, yung itsura ng loob natin. Abi, anong dinner natin? So pork chop saka ramen. So yun guys, magluluto tayo ng pork chop at ramen. Yun ang dinner natin ngayon. Then after that, magsi-swimming tayo. Okay guys, so I'll start preparing na yung dinner. So dito muna kayo, balikan ko kayo mamaya. Hi guys, so nagluto na ako ngayon ng ating pork chop. So papakita ko sa inyo ang niluluto kong pork chop. Ayan. Yun na siya. Actually guys, hindi ko talaga alam kung tama ba na dito ako nagluto, pero yung lutuan kasi na to ay hindi ko nagagamit masyado. Yan pa, ito sa inyo. So yan kasi, hindi ko masyado nagagamit ang lutuan na yan. Pang steak talaga yan. Wala lang, gusto ko lang siya gamitin ngayong araw. So hindi ko alam kung paano maluluto yung steak na, yung steak tuloy, yung pork chop natin. Hintayin na lang natin mamaya. Okay guys, so tapos na ako magluto ng liempo. So ngayon ay nagluluto na ang asawa ko ng ramen daw to. Homemade ramen. Hindi. Technically wala tayo sa home. So nasa camp tayo sa camp made ramen. Sabi, ano yan? Pasalubong ni Kyle from Japan. Ito guys. Ito siya guys. Ano yan? Ichiran ramen. Sarap, bango. So Ichiran ramen guys, na galing sa Japan. So sana kasing lasa talaga siya ng Ichiran nung kumain kami sa Ichiran sa Taiwan. So guys, tapos na tayo magluto. So kakain na tayo. Ang dinner natin, ulitin ko lang, ay pork chop. Tapos yung Ichiran ramen na galing sa Japan. So tara, kain na tayo. Sa tuwing napapatanaw ako sa ating kalangitan, lalo kong natatanggap ang kalapitan na balang. So guys, good morning. So kaagising lang natin.
Nagluluto na tayo ngayon ng breakfast. So, ang breakfast natin ay corned beef, boiled egg, saka Swiss miss. So, kain lang tayo, tapos tambay ng kaunti. Tapos magsiswimming tayo ulit. Tapos siguro after nun magliligpit tayo. Tapos magsiswimming tayo ulit. So, yun lang gagawin natin ngayong araw. Sa pwesto natin medyo may kainitan. Pero parang wala kasing nakaharang na na puno bago yung shade ni Monty. Pero nandito tayo ngayon sa mismong awning ni Monty kaya meron tayong shade. Pero yung kung wala to, mainit. So, yun guys, kain muna tayo ng breakfast and then pakita ko sa inyo mamaya kung anong gagawin pa natin next. So, yun guys. So, nakapagligpit na tayo dito sa Santillana. So, uwi na rin tayo. Pero bago ang lahat, camp review muna tayo. So, number 1, yung accessibility. Napakita ko naman sa inyo yung daan. So, kahit anong sasakyan, pwedeng pumunta dito. Passable siya sa lahat. So, point sila doon. Pagdating naman sa security, meron namang mga bantay sa umaga. Kaso pagdating ng gabi, hindi ko na sila nakikita. Tapos, kagabi kasi medyo may kaingayan yung ibang campers. So, tinry naming i-message yung page. Tinry din namin i-message yung number para masita sana. Kaso, wala namang sumasagot. Wala ding nagre-reply. So, doon medyo it means na walang bantay paggabi. So, for that one, wala silang points doon. Pagdating naman sa price value, again, yung Santillana kasi isa siya sa pinakamahal na campsite. Pero, marami rin naman kasi siyang features, tapos maganda rin naman yung location niya. So, for me, points pa rin sila doon. Tapos, next is yung signal. Yung signal naman parehas na merong okay na signal ang Smart at Globe. So, points sila doon. Pagdating naman sa CR, sa comfort room, meron silang bidet, tas medyo marami rin namang CR dito in fairness. So, points sila doon. So, overall, ang review natin kay Santillana, ang score nila ay 4 out of 5. So guys, samahan nyo ulit kami next week sa next nating camping. So, bye-bye!